Nang matapos ang pagbabago, lumitaw ang isang nakakatakot na mata sa hawakan ng espada, kasabay ng isang dumadagundong na tinig na nagtatanong kung sino ang nang-ahas na tumawag dito. Agad na napagtanto ni Jiang Yang na ang kanyang nalikha ay isang espada ng Demon King, hindi pa alam ang mga katangian nito. Ngunit naglalaman ito ng isang piraso ng Blood Spirit ng ikapitong Demon King, binalaan siya ng sistema na ang mapanganib na sandatang ito ay hindi dapat gamitin ng Padalos Dalos. Dahil alam niya ang panganib, naisip ni Jiang Yang na isa itong bomba na anumang oras ay maaaring sumabog, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin agad ang Toad King bago pa tuluyang mawala ng kontrol ang sitwasyon. Tinipon niya ang natitira niyang lakas at buong puwersang iwinasiwas ang espada. Sa isang kamanghamanghang hampas lamang, malinis nitong hiniwa ang mismo Toad King at agad na napatay ang level 20 na boss. Bagamat natapos ang laban sa isang atake lamang, napakalaki naman ang naging kapalit. Halos maubos ng Demon Fall Sword ang lahat ng stamina ni Jiang Yang, dahilan upang bumagsak siya sa lupa matapos ang kanyang tagumpay, nahabol ang kanyang hininga. Habang pilit siyang bumabangon, lalo pang lumala ang sitwasyon, nagsimulang kumislap ang mata ng espada habang sinusubukan ng kamalayan ng espada na sakupin ang kanyang katawan. Sinubukan ni Jiang Yang na ibalik sa dati ang espada, gamit ang Modify. Sa kasamaang palad ay bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Napamura siya sa inis dahil wala na siyang natitirang stamina upang gamitin ang Modify. Habang nakahandusay siya sa lupa, itinuon ng mata ng Demon King ang tingin sa kanya, galit siya na isang hamak na tao ang nang-ahas na humiram ng kanyang kapangyarihan. Mayabang nitong ipinagmalaki na kahit maliit na bahagi lamang ng kanyang lakas ay sapat na upang alipinin ang buong mundo, nagbanta pa itong sasakupin ng sangkatauhan at pagbabayaran si Jiang Yang. Ngunit hindi isang baguhan si Jiang Yang sa pakikitungo sa mga Demon King, sa katunayan, handa na siya sa ganitong sitwasyon. Dahil sa karanasan niya sa nakaraang buhay, pinilit niyang tumayo, sapagkat hindi ito ang unang pagkakataon na nag-modify siya ng Demon King weapon. Bago pa matapos ng Demon Sword ang kanyang mahabang pananakot, mabilis niyang dinampot ang Asher Sword at malakas na ibinagsak ito sa mata ng Demon Fall Sword. Sa isang iglap, naputol ang koneksyon ng Demon King sa espada habang sumabog ang isang malakas na enerhiya. Nagngit-ngit sa galit ang unti-unting naglalahong Demon King habang sumisigaw ng mga pagbabanta, nangako itong paghihigantihan si Jiang Yang at gagawin ang lahat upang pahirapan siya sa hinaharap. Ngunit walang pakialam si Jiang Yang, nang tuluyan ng mawala ang Demon King Sword, nawala rin ang mabigat na presyon na pumipigil sa kanyang katawan. Napabuntong hininga siya sa sobrang ginhawa. Nabigo ang tangkang pagsakop ng Demon King, ngunit wala pa rin siyang sapat na lakas upang gamitin ang Modify at ibalik sa normal ang espada. Kaya nagpahinga muna siya upang mabawi ang kanyang stamina bago umalis sa lambak. Habang nagpapahinga, naalala niya ang isang mas malalang insidente sa kanyang nakaraang buhay. Noon, isang pagkakamali sa paggamit ng Modify ang aksidenteng nagpalabas sa ikasyam na Demon King. Napakalaki ng naging kaguluhan noon kaya kinailangan pang personal na kumilos ang isang pambansang general na lampas level 80 upang pigilan ito. Hawak ang espada, doon niya natutunan ng isang mahalagang aral. Ang kamalayan ng Demon King ay nakakabit sa mismong sandata, kapag nasira ang koneksyon nito, agad ding mawawala ang Demon King, dahil sa karanasang yun, ang posibleng malaking sakuna ngayon ay nauwi lamang sa pagpapabalik ng isang galit na Demon King, hindi maiwasang isipin ni Jiang Yang ang nilalang na kanyang nakaharap. Kahit maliit na bahagi lamang yun ng tunay nitong kapangyarihan, halos nasakop pa rin ito ang kanyang katawan. Napaisip tuloy siya kung saan nga ba talaga nagmumula ang mga nilalang na tulad ng Demon King Sword, talaga bang ipinanganak sila sa Demon Caves, o nanggaling sila sa isang mas nakakatakot pang mundo. Habang mas iniisip niya yun, lalo siyang kinikilabutan sa mga posibleng kasagutan. Makalipas ang ilang sandali, sapat na ang kanyang stamina upang gamitin ang Modify, at matagumpay niyang naibalik sa normal ang mapanganib na espada, ngayon ay oras na upang kunin ang kanyang gantimpala. Lumapit siya sa bangkay ng Toad King at umaasang may naiwan itong Magic Crystal, sa kabutihang palad, sinuwerte siya. Natagpuan niya ang isang level 20 boss Magic Crystal na nakabaon sa katawan ng halimaw. Kumikinang ang kanyang mga mata, sa merkado, ang kristal na yun ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 credits, isang napakalaking halaga para sa isang taong palaging kapos sa pera. Matapos kunin yon, ginamit niya ang kanyang storage ring upang itago ang bangkay ng Toad King at ang lahat ng iba pang halimaw na kanyang napatay. Ang mga ito ay dekalidad na crafting materials na maaari niyang ibenta para sa mas malaking kita. Alam niyang walang saysay ibenta ang mga yun sa ordinaryong tindahan dahil napakababa ng kanilang presyo, sa halip, balak niyang ibenta ang lahat sa black market,
kung saan mas mataas ang halaga ng mga mamimili. Matapos maayos ang lahat, sinuri ni Jiang Yan ang kanyang status screen at napansin ang isang nakakagulat na bagay. Ang pagkatalo sa Toad King at sa misteryosong anyo ni Shure ay nagbigay sa kanya ng sapat na karanasan upang tumaas ng 2 level, kaya umabot siya sa level 20. Napaisip siya, kung ang misteryosong nilalang na yon ay ang kamalayan ng espada, ibig sabihin ay nagbibigay ng libreng karanasan ang pagsira sa mga fragment ng Demon King. Saglit niyang naisip na abusuhin ang paraang yon. Kung bawat pagpapatawag at pagsira sa fragment ay nagbibigay ng experience, maaari siyang umabot sa level 100 sa napakaikling panahon. Ngunit napakataas ng panganib, isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring sumire sa buong lungsod at magdulot ng panibagong trahedya. Dahil dito, matalinong nagpasya si Jiang Yan na huwag subukan ang mapanganib na shortcut na yun. Pagkatapos, sinuri niya ang kanyang level 20 rewards, bilang isang repairman. Nakakuha siya ng likas na kasanayang dismantle, pinapayagan siya nitong buwagin ang mga kagamitan na mas mababa sa level 10 upang mabawi ang kanilang mga materyales, at mayroon pang 10% chance ang Mad Obol ang makukuhang loot. Agad niyang napagtanto na isa itong kasanayang kayang kumita ng napakalaking pera, samantala, ang kanyang farmer class naman ay nagbigay sa kanya ng pest immunity, bagamat tila walang halaga ang kakayahang ito, alam niyang maaari niya itong baguhin sa isang banal na antas na damage immunity. Gayunpaman, may mahihigpit na limitasyon ng damage immunity kaya hindi ito praktikal gamitin sa araw-araw. Sa kabila nito, alam niyang sa oras ng panganib, ang ganitong kakayahan ay maaaring maging dahilan ng pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Sa kabuuan, labis na nasiyahan si Jiang Yan, pakiramdam niya ay higit pa sa kanyang inaasahan ang naging bunga ng paglalakbay na ito. Matapos ang lahat, umalis na siya sa Poison Dragon Valley. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. May napansin siyang isang taong naghihintay sa ibabaw ng sanga ng puno. Pagkakita sa kanya, huminto si Jiang Yan at napaisip kung anong panibagong kaguluhan na naman ang naghihintay. Agad niya itong nakilala na si Liu Tao, ang mayabang na tauhan ni Lu Yuan. Si Liu Tao, isang level 17B rank assassin, hawak ang kanyang 2 dagger habang mayabang na sinasabing matagal na niya itong hinihintay ang isang dual F rank na isang basura. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa puno at sumugod habang patuloy na iniinsulto si Jiang Yan. Kumpiyansa siyang madali niyang matatalo ang isang dual F rank Awakener, ginamit niya ang extreme speed, na nagpapataas ng kanyang agility ng 30%, saka agad sumugod. Sa isip niya, tapos na ang laban, dahil paano makalaban ng isang F rank class sa isang primary combat class na katulad niya. Ngunit iba ang naging realidad. Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang pagyayabang, isang beses lamang iwinasiwas ni Jiang Yan ang kanyang espada. Sa isang iglap, lumipad si Liu Tao na parang basurang itinapon. Malakas siyang bumangga sa isang puno habang napasok siya ng dugo, bagbog at litong-lito. Hindi niya maintindihan kung paano naging mas mabilis si Jiang Yan kaysa sa isang assassin na nakatuon sa agility. Habang dahan-dahan na lumapit si Jiang Yan, mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang mamahaling storage ring niya, isang bagay na imposibleng kayang bilhin ng isang dual F rank. Tahimik lamang siyang minasdan ni Jiang Yan habang iniisip kung bakit maraming tao ang naniniwalang automatikong mas malakas sa mga combat class. Para sa kanya, maliit na bahagi lamang ang ranggo, ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pagsasanay, karanasan, stats, instincts, at agwat ng level. Ang lahat ng yan ay nakakaapekto sa tunay na lakas ng isang tao. Sa pagtingin niya kay Liu Tao, isa lamang itong mahina. Ngunit alam niyang ibang usapan na kapag si Lu Yuan ang kaharap. At tila hinihintay lamang ang sandaling iyon habang tahimik siyang nag-aantay. Isang figura ang mabilis na papalapit, napangiti siya at naisip, tulad ng kanyang inaasahan, dumating na rin ito. Biglang lumabas si Liu Yuan mula sa mga anino at agad na umatake, ngunit napansin siya agad ni Jiang Yan at kalmadong hinarang ang kanyang atake, nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Matapos ang unang salpukan, nagpalitan pa sila ng papuri tungkol sa kalidad ng kanilang mga espada bago muling umatras, hindi tulad ng padalos-dalos na pagsugod ni Liu Tao, ramdam agad na mas seryoso ang laban na ito. Hayagang hinamon ni Liu Yuan si Jiang Yan sa isang duelo upang patunayan kung karapat-dapat ba talaga ang kanyang reputasyon, bilang isang number 1 rank na freshman. Dahil nagdududa si Liu Yuan sa kanyang lakas, naisip ni Jiang Yan na gawing mas kawili-wili ang laban. Sa halip na simpleng sparring, iminungkahi niyang pastahan ang kanilang mga sandata, ang matatalo ay ibibigay ang kanyang armas. Walang pag-aatubiling pumayag si Liu Yuan, punong-puno siya ng kumpiyansa bilang isang S-rank Gale assassin. Sa sandaling magsimula ang laban,
Ginamit niya ang kanyang natatanging Gale Stride, sa tulong ng hangin, tumaas ng 80% ang kanyang agility, dahilan upang maging napakabilis ng kanyang paggalaw, sapat upang hindi na siya makita ng karamihan sa mga baguhan. Ngunit nanatiling kalmado si Jiang Yan, sa katunayan, tila nasa sabik pa siya, habang papalapit si Liu Yuan, naisip ni Jiang Yan na magandang idagdag ang sable nito sa kanyang koleksyon, para sa kanya, hindi ito isang hamon, isa lamang itong pagkakataong makakuha ng panibagong libreng sandata mula sa isang sobrang kumpiyansang kalaban. Naghanda si Liu Yuan sa depensibong posisyon habang nakatitig kay Jiang Yan, alam niyang ang kanyang klase ang pinakamabilis, ang bilis ang kanyang pinakamalaking sandata at pundasyon ng kanyang lakas. Sa sumunod na segundo, kumilos siya na parang kidlat, mabilis na itinaas ni Jiang Yan ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili, ngunit nahirapan siyang salagin ng walang tigil na pag-ataking nagmumula sa iba't ibang direksyon. Kahit patuloy siyang nagtatanggol, hindi niya maiwasang humanga, napakabilis talaga ni Liu Yuan, gaya ng inaasahan mula sa isang S-rank class, halos imposibleng sundan ang bawat galaw nito. Sa di kalayuan, nakahandusay pa rin si Liu Tao na sugatan habang pinapanood ang labanan, punong-puno ng pananabik ang kanyang mukha habang malakas niyang hinihikayat si Liu Yuan na tapusin na ang laban. Nang makitang puro depensa lamang si Jiang Yan, lalo pang lumaki ang kumpiyansa ni Liu Yuan, para sa kanya, malinaw na ang magiging resulta, napakabagal ni Jiang Yan upang makahabol sa kanyang bilis. Sigurado sa kanyang tagumpay, inilabas ni Liu Yuan ang kanyang huling galaw. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa paningin ni Jiang Yan at agad na lumitaw sa kanyang likuran upang umatake sa kanyang blind spot. Sa sandaling yun, tumilamsik ang dugo sa ere, sa loob ng isang iglap, tila natapos na ang laban. Ngunit kasunod nito ay isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Nang hindi man lamang lumilingon, sinalo ni Jiang Yan ang kanyang likuran at nasalo ang punyal, na tuluyang nagpahinto sa paparating na pag-atake, ang dapat sana'y panalong tira ay ganap niyang naharang. Kalmadong tumingin si Jiang Yan kay Liu Yuan nang walang bahid ng takot, sa matatag na tinig, sinabi niyang tapos na ang laban at may nanalo na. Nang makita ni Liu Yuan na napakadaling nahinto ang kanyang pag-atake, saka lamang niya napagtanto ang kanyang pagkakamali, hindi kailanman binalak ni Jiang Yan na makipagtagisa ng bilis, ito ang tunay na lakas ng nangungunang freshman. Sa halip na magalit, napangisi si Liu Yuan, mas nagiging interesante na ito. Kung kayang isugal ni Jiang Yan ang sarili niyang katawan para manalo, kaya rin niyang isuko ang kanyang kalamangan upang mabuhay, hindi siya binigyan ng pagkakataong makahinga ni Jiang Yan. Agad nitong iwinasiwas ang espada ng buong lakas, humiwas sa hangin ang tindi ng atake, ngunit sa huling sandali ay mabilis na tumalon pa atras si Liu Yuan at nakaiwas. Ligtas siyang nakalapag sa malayo, ngunit may kapalit ang kanyang pagtakas, upang mabuhay, walang pag-aalinlangan niyang binitawan ang kanyang sandata, ipinakita nito ang napakahusay niyang battle awareness. Maging si Jiang Yan ay napilitang purihin siya, tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang karanasan sa labanan. Casual na pinaikot ni Jiang Yan ang punyal at nagtanong kung paano lalaban si Liu Yuan nang wala na itong sandata. Nakatayo noon si Liu Yuan sa sanga ng isang puno habang nakatingin pababa kay Jiang Yan, ngumiti siya at sinabing paborito niya ang punyal na yun kaya tatlo ang palagi niyang dala sa kanyang storage ring. Doon lamang naalala ni Jiang Yan kung sino talaga si Liu Yuan. Bilang panganay na anak ng mayamang pamilyang Lo, ang isang mamahaling B-rank na sandata ay parang barya lamang para sa kanya. Gayunpaman, mas hinigpitan ni Jiang Yan ang hawak sa kanyang espada. Ang pagkatalo sa isang henyong tulad ni Liu Yuan ay lalo lamang magpapasarap sa tagumpay. Itinaas ni Liu Yuan ang kanyang bagong mga punyal at ginamit ang Gale Cleaving Slash, isang kulay ubing aura ang bamalat sa kanyang katawan habang seryoso niyang sinabi na si Jiang Yan ang unang kalabang karapat-dapat paggamitan ng teknik na ito, isang karangalang inilaan sana niya para sa Sword Saint. Kasabay ng isang malakas na sigaw ng Gale Cleaving Slash, iwinasiwas niya ang kanyang mga punyal, nagliparan ng matatalim na bugso ng hangin na tila mga talam, sumasaklaw sa napakalawak na lugar habang sabay-sabay na rumaragasa kay Jiang Yan mula sa iba't ibang direksyon. Mabilis na kumilos si Jiang Yan upang umiwas, habang naiiwasan ang bugso ng pag-atake, tahimik niyang sinusuri ang laban, ito ang tunay na kapangyarihan ng isang combat class, ang bawat kasanayan ay nagbibigay ng napakalaking pagtaas sa lakas. Isang napakaraming bugso ng blade energy ang sumugod sa kanya, dahilan upang patuloy siyang umiwas, bukod pa rito, isang S-rank combat class si Liu Yuan, kaya napakadelikado niya. Gayunpaman, habang patuloy siyang umiiwas, may napansin si Jiang Yan, bagamat napakabilis ng katawan ni Liu Yuan, mas mabagal ang mismong blade energy, bukod pa rito,
mabilis ding nauubos ang stamina nito sa paulit-ulit na pagpapakawalan ng napakalalakas na pag-atake. Naging malinaw ang tanging daan patungo sa tagumpay, magtago at maghintay ng isang perpektong pagkakataong umatake, dahil hindi pa niya maaaring ilantad ang kanyang tunay na kakayahan. Samantala, napansin ni Lu Yuan na bigla na lamang naglaho si Jiang Yan, huminto siya sa pag-atake at maingat na sinuri ang tahimik na paligid. Habang nakatayo sa gitna ng mga sanga ng puno, pinuri niya si Jiang Yan sa matalinong desisyong magtago. Pagkatapos ay muli niyang tinipon ang lakas ng hangin at sumigaw, walang saysay ang pagtatago kung wala na siyang mapagtataguan. Kasunod noon, isa na namang napakalawak na bugso ng mga talam ng hangin ang sumabog mula sa kanyang mga punyal. Nilamon nito ang lahat ng madaanan habang napuputol ang malalaking puno at malalakas na bumagsak sa lupa. Nang maging wasak na ang buong paligid, kumpiyansang naniniwalang wala nang mapagtataguan si Jiang Yan. Ngunit nang tingnan niya ang paligid, nanlaki ang kanyang mga mata, ganap na walang bakas ni Jiang Yan habang bigla na lang itong nawala. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran, na kanyang ikinagulat. Agad siyang umikot at buong bilis na umatake. Kumislap ang kanyang punyal habang diretsyo nitong hiniwa ang target, dahil akala niya sa kanyang anino ay nakita na niya ito. Ngunit, isa lamang pala itong tuod ng puno, lubos siyang nabigla. Kasabay nito, lumitaw si Jiang Yan mula sa kanyang likuran at mabilis na sumugod, simpleng panlilin lang lamang ang kanyang ginamit, buong kumpiyansa niyang sinabi na panalo na siya. Napahinto si Lu Yuan sa gulat, hindi niya akalaing isang F-rank ang makapagtutulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa paggamit ng kapaligiran at mga halaman upang makalikha ng pagkakataon, nagawa siyang malamangan ni Jiang Yan, habang nakatingin sa kanya, sabay niyang naramdaman ng pagkabigla at paghanga, hindi niya maisip kung gaano kalakas si Jiang Yan kung nagkaroon lamang ito ng A-rank na klase. Ngunit tumanggi siyang matalo, itinaas niya ang kanyang punyal at pinaalalahanan ng sarili, isa lang si Jiang Yan na F-rank, samantalang siya ay isang S-rank, hindi siya maaaring matalo rito. Kaagad niyang ginamit ang Gale Ring Shield, isang makapal na harang ng hangin ang lumitaw at tuluyang hamarang sa pag-atake ni Jiang Yan. Saglit siyang nagulat, napagtanto niyang lampas level 20 na si Lu Yuan at nakapag-unlock na ito ng panibagong kasanayan. Ngunit hindi nabawasan ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang bakal na espada ay hindi lamang pampalamuti, lalong lumakas ang presyon mula sa kanyang espada. Unti-unting lumitaw ang mga bitak sa wind barrier, kasabay nito, nagsimulang manginig ang sarili niyang espada dahil sa napakalaking puwersa. Pagkatapos, sumabog ang harang, nagkalat ang napakalakas na shockwave sa paligid habang nawasak ang barrier. Ang natitirang puwersa ay tumama ng direkta kay Lu Yuan at itinapon siya ng napakalayo. Pagkatapos ng pag-atake, tahimik lamang siyang minasdan ni Jiang Yan. Saglit niyang naisip na habulin ito, ngunit hindi naman ito isang laban na kailangang may mamatay sa kanila. Higit sa lahat, alam niyang hindi masamang tao si Lu Yuan, sa katunayan, sa kanyang nakaraang buhay, buong tapang nitong pinangunahan ang pamilyang Lu sa pakikipaglaban-laban sa pagsalakay ng mga halimaw. Sa di kalayuan, nakahandusay si Lu Yuan, masakit ang buo niyang katawan at tuluyan ang naubos ang kanyang stamina habang umuubo. Ngunit kahit ganoon, tumanggi pa rin siyang sumuko, hindi pa tapos ang laban, kung lalapit si Jiang Yan. Balak niyang magpakawala ng wind blade sa napakalapit na distansya upang mapinsala ito at maipagpatuloy ang laban. Kasabay nito, isa pang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, bilang isang S-rank, dapat ay higit na mas malakas siya kaysa sa karaniwang mga henyo, ngunit isang F-rank ang nagtulak sa kanya hanggang sa puntong ito. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang hindi makapaniwala, sa wakas ay napagtanto niyang kahit ang isang F-rank ay maaaring maging napakabangis kung sapat ang lakas nito. Bagamat naniniwala pa rin siyang mas mataas ang potensyal ng S-rank. Sa sandaling yun, nakita niyang papalapit si Jiang Yan, inakala niyang magpapatuloy ang laban. Palihim niyang inihanda ang isang punyal para sa huling pag-atake, ngunit bago pa siya makagalaw, may hindi inaasahang nangyari. Huminto si Jiang Yan sa kanyang harapan at tahimik na iniabot ang kanyang kamay. Natigilan si Lu Yuan, litong-lito siyang tumitig sa kamay na yon. Pagkatapos ay nagsalita si Jiang Yan, ipinahayag niya na tabla ang laban at inamin na talagang malakas siya. Hindi pa rin makapaniwala si Lu Yuan at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti si Jiang Yan, isa siyang kalabang karapat-dapat igalang, kaya para sa kanya, tabla ang laban. Tahimik na tumitig si Lu Yuan sa kanya, unti-unti niyang naunawaan, walang pangungutya o pagmamataas sa mga mata ni Jiang Yan, puro tunay na paggalang lamang at hindi siya minamaliit ni Jiang Yan.
kinikilala siya nito bilang isang kapantay. Unti-unting lumambat ang kanyang ekspresyon habang tinatanggap ang isang simpleng katotohanan, palaging may mas mataas na bundok, at palaging may mas malakas kaysa sa kanya. Mahigpit na nagkamayan ang dalawang mandirigma, habang nakatingin kay Jiang Yan, sinabi ni Lu Yuan, isa siyang tunay na karibal, pero sa nalalapit na freshman tournament, tatalunin niya ito ng patas. Ngumiti si Jiang Yan at sumagot, magpakalakas muna siya, baka sa susunod ay hindi na siya maging karapat-dapat na maging kalaban niya. Pagkaraan, nalalaya ni Liu Tao ang pagod na si Lu Yuan, galit na galit niyang sinigawan si Jiang Yan, tinawag itong hambog. Paano niyang nagawang saktan ang kanyang boss, habang papaalis sila. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, pinigilan siya ni Lu Yuan, mag-ingat siya sa kanyang pananalita, igalang niya si Jiang Yan tulad ng paggalang nito sa kanya, tahimik na tumango si Liu Tao. Napangiti si Lu Yuan, sa susunod na magkita sila, ibubuhos na niya ang lahat ang kanyang lakas. Mula sa malayo, pinanood sila ni Jiang Yan habang paalis at bahagyang napangiti, sa loob-loob niya, nakakatawa ang lahat. Kung ibinuhos sana ni Lu Yuan ang lahat ng kanyang lakas mula pa sa simula, maaaring natapos agad ang laban sa unang paggamit pa lamang nito ng kasanayan. Pagkatapos ng lahat, mas marami pang bersyon at posibilidad ang Gale Cleaving Slash kaysa sa inaakala ni Lu Yuan, napakarami pa sana niyang paraan upang samantalahin ang teknik na yon. Sa kabila ng saya sa pagkakaroon ng isang karapat-dapat na karibal, bahagya pa rin siyang nadismaya, matapos ang napakatinding laban, halos wala siyang nakuhang gantimpala dahil nauwi lamang ito sa tabla. Inisip niya na ibabalik pa niya ang punyal, pakiramdam niya ay parang nagsayang lamang siya ng oras habang tahimik siyang napabuntong hininga. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, may isang kakaibang presensya ang nakatawag ng kanyang pansin sa hindi kalayuan, alam niyang hindi ito pangkaraniwan. Bigla niyang naisip na maaaring tinamaan ng Gale Cleaving Slash ni Lu Yuan ang isang nakatagong bagay, dahilan upang magpakita ang isang dating hindi nakikitang presensya. Batay sa kakaibang enerhiya nito, tila isa itong natatanging makamandag na ulap, naging mausisa si Jiang Yan, pakiramdam niya, ang pagsisiyasat dito ay maaaring magdala sa kanya sa isang boss-tier monster, sapat na dahilan na yun upang siyasatin ang lugar. Agad niyang ginamit ang modify, binago ang kanyang damage immunity tungo sa poison immunity, sa loob ng susunod na 20 minuto, magiging ganap siyang ligtas laban sa lahat ng lasong D-rank pababa. Nang makitang gumana ang epekto, ngumiti siya ng may kasiyahan, hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang mga antidote pills. Kumpiyansa sa kanyang paghahanda, naglakad siya patungo sa pinagmumula ng makamandag na ulap, habang iniisip kung ano ang nagtatago sa loob nito. Sinundan niya ang kakaibang enerhiya hanggang sa marating ang isang napakalaking lawa na nababalot ng makapal at nakalalasong hamog na kumakalat sa buong paligid. Maingat niya itong pinagmasdan at napansin ang pinagmumula ng lason ay nasa pinakasentro ng lawa, ibig sabihin, mapanganib ang buong lugar. Napaisip siya kung baka isang maalamat na poison dragon ang naninirahan doon. Upang malaman ang katotohanan, agad siyang tumalon sa lawa at lumangoy patungo sa gitna, ngunit ang nakita lamang niya ay mga mahihinang halimaw na lumalangoy sa ilalim ng tubig, wala ni isa sa kanila ang sapat ang lakas upang makalikha ng ganoong kalakas na lason. Bigla na lamang, isang napakalaking anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Nayanig ang tubig habang isang level 18 ice-armored crocodile ang umangat mula sa kailaliman, binuka nito ang napakalaki nitong bibig at diretso siyang sinugod, mabilis na umiwas si Jiang Yan, malinaw na itinuring siya ng halimaw bilang biktima at balak siyang lamunin ng buo. Ngunit nanatiling kalmado si Jiang Yan habang hinahabol siya ng halimaw, sa halip na matakot, natuwa pa siya, dahil ang halimaw mismo ang kusang lumapit sa kanya. Masaya niyang tinanggap ang libreng materyales na ibinigay nito, hindi na siya nagsayang ng oras at agad niyang pinakawalan ang kanyang espada, sa perpektong tiyempo, bumulusok ito na parang kidlat at tumagos mismo sa bibig ng halimaw, kasabay nito, nag-activate ang armor penetration effect ng espada, kaya tuluyang binalewala ang depensa ng halimaw. Isang atake lamang ang kinailangan upang agad itong mapatay, ipinatawag muli ni Jiang Yan ang kanyang espada at sinuri ang napakalaking bangkay, nang makita niya ang laki nito, napagtanto niyang hinding-hindi ito magkakasya sa kanyang storage ring, ngunit agad siyang nakaisip ng ibang paraan. Ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang bago niyang dismantle skill, pinapayagan siya nitong himayin ang anumang bagay na level 10 pababa at gawing kapaki-pakinabang na materyales, mayroon din itong 10% tsansa na magbigay ng critical reward, na dodobli sa dami ng matatanggap niyang materyales.
Dahil nais makita ang resulta, iniunat ni Jiang Yan ang kanyang kamay patungo sa bangkay at ginamit ang kakayahan. Agad na nabalot ng liwanag ang katawan ng halimaw at nagsimula ang proseso ng paghihimay. Makalipas lamang ang ilang sandali, lumitaw ang mga bagong materyales. Una niyang nakuha ang mga buto ng buwaya na maaaring gamitin sa paggawa ng mga pangunahing armas. Sumunod ang karne at ang balat nito. Ang balat ang pinaka nakakuha ng kanyang pansin dahil nagbibigay ito ng napakataas na resistensya laban sa yelo. Isa-isang itinago ni Jiang Yan ang mga materyales sa kanyang storage ring habang sinusuri ang kanilang halaga. Napagpasyahan niyang itago muna ang balat dahil siguradong magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Pagkatapos ay napalingon siya sa likuran at napansin na ganap nang nagbago ang paligid. Ang makapal na nakal-alasong ulap ay mas lumapit na sa kanyang kinaroroonan. Dahil sobrang nakatuon siya sa labanan, hindi niya namalayang halos nasa pinagmumulan na siya nito. Napukaw ang kanyang kuryosidad kaya dahan-dahan siyang lumangoy patungo sa gitna ng hamog upang malaman kung ano ang nakatago roon. Habang tinatahak niya ang makapal na ulap, unti-unti niyang narating ang mismong pinagmulan nito. Malinaw na niyang nakita ang paligid, mayroong isang kuweba. Agad siyang umahan doon at nakita niya ang buong lugar ay nalisan at nabulok ng lason, dahilan upang maisip niya na baka nakatagpo siya ng isang napakalaking oportunidad. Gayunpaman, naging maingat siya at minabuting obserbahan muna ang lugar mula sa ligtas na distansya. Nang tuluyan niyang makita ang nasa gitna ng ulap, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat. Isang level 43 poison dragon ang mahimbing na natutulog sa kanyang harapan. Isa itong babaeng dragon na nasa yugto ng paglaki at kasalukuyan ang nangingitlog. Kahit hindi pa ito ganap na nasa hustong gulang, kitang-kita ang napakalakas nitong kapangyarihan. Napangiti si Jiang Yan, bilang isang maalamat na halimaw, malamang naaabot ito sa level 70 kapag tuluyan ng lumaki. Napansin din niya ang mga itlog ng dragon sa paligid nito. Gamit ang kanyang crafting skill, kaya niyang pataasin ang potensyal ng mga itlog. Kung makukuha niya ang mga iyon, napakalaki ng magiging gantimpala. Upang bigyang katwiran ng pagnanakaw, napatingin siya sa mga kalansay ng mga taong nakakalat sa paligid ng dragon. Para sa kanya, ang pagkuha sa mga itlog ay magsisilbing paghihiganti para sa lahat ng namatay sa lugar na iyon. Biglang yumanig ng malakas ang buong paligid na tila may lindol, nang inig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang umalingaw-ngaw ang isang napakalalim na dagendong. Tumingala si Jiang Yan, iniisip kung tama ang kanyang hinala. Ilang sandali pa, napatunayan ang kanyang kutob. Isa pang napakalaking poison dragon ang bumaba mula sa himpapawid. Malalakas na bugso ng hangin ang nalikha ng pagaspas ng mga pakpak nito habang may dala itong bagong patay na baboy ramo sa mga kuko nito. Agad na naunawaan ni Jiang Yan ang sitwasyon. Siyempre, may lalaking dragon din. Lumapag ang lalaking dragon at ibinigay ang baboy ramo sa babaeng dragon bilang pagkain. Alam ni Jiang Yan na wala siyang pag-asang talunin kahit isa lamang sa kanila. Kaya matalino siyang nagpasyang umatras. Babalik na lamang siya kapag sapat na ang kanyang lakas. Tahimik siyang umalis nang walang anumang panghihinayang. Sa katunayan, mas lumino pa ang kanyang susunod na layunin habang umahan na siya sa tubig. May munting ngiti sa kanyang labi habang iniisip na kailangan lamang niyang patuloy na magpalakas. Kapag dumating ang tamang panahon, babalik siya upang kunin ang mahalagang itlog ng dragon. Kapag nagtagumpay siya rito, wala nang sinuman sa Nanrong City ang makakaagaw sa kanya sa unang pwesto. Matapos iyon, ibinaling niya ang kanyang pansin sa susunod na gawain. Kailangan niyang ibenta ang lahat ng materyales na kanyang nakalap, kaya nagtungo siya sa black market upang sa wakas ay kumita. Di nagtagal ay narating niya ang napakalaking underground black market ng Nanrong City. Ayon sa usap-usapan, isang level 60 Grandmaster ang namamahala sa buong lugar. Dahil sa napakalakas na impluensya ng taong yon, malaya at ligtas na nakapaglilingkod ang black market kahit lantaran pa itong nagpapatakbo. Habang naglalakad sa mataong pamilihan, naalala ni Jiang Yan ang mga nalalaman niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Karaniwang pinababayaan lamang ng mga awtoridad ang lugar na ito maliban na lamang kung may malaking insidenteng mangyari. Dahil sa lihim na proteksyong yon, walang katapusang transaksyon ang nagaganap at maraming madidilim na lihim ang natatakpan. Kalaunan ay huminto siya sa harap ng isang tindahang pamilyar sa kanya mula sa kanyang mga alaala. Isa ito sa pinakamapagkakatiwalaang tindahan sa buong black market. Sa loob ay may isang babaeng naninigarilyo, ang may-ari na si Chin habang dalawang lalaki ang nakikipagtawaran sa kanya. Nagreklamo ang isa na napakahirap nilang nakuha ang kanilang mga nasamsam at nakiusap na taasan man lang ng kaunti ang presyo. Walang anumang emosyon na sumagot si Chin, ito na ang pinakamagandang presyong maiaalok niya sa buong kalye.
Kung ayaw ng mga ito, maaari silang umalis. Pagkatapos ay napadako ang kanyang tingin kay Jiang Yan na kara-rating lamang sa pintuan, casual niyang tinanong kung may nais ding ibenta ang estudyante. Lumingon ng magkapatid kay Jiang Yan, kinutya ng isa ang kanyang mumurahing damit at nagdudang may dala itong anumang mahalagang bagay. Itinuro naman ng isa ang pinto at sinabing umalis na siya at huwag nang sayangin ang oras ng kanilang boss. Bilang tugon, itinaas lamang ni Jiang Yan ang kanyang kamay at ipinakita ang kanyang storage ring, casual niyang sinabi, wala naman siyang espesyal na paninda. Nang makita ang storage ring, biglang natigilan ng magkapatid, hindi sila makapaniwala kung paano nagkaroon ng ganoon kamahal na kagamitan ang isang simpleng estudyante. Walang paliwanag na iniunat ni Jiang Yan ang kanyang kamay. Ito lang ang kanyang mga dala. Sa isang iglap, bumungad sa sahig ang tambak na materyales ng mga halimaw, kasama rito ang lahat ng bihirang materyales na nakuha niya sa kanyang mga dungeon expedition. Tuluyang natulala ang magkapatid at maging ang may-ari ng tindahan ay napataas ang kilay sa gulat, nang makita nito ang balat ng buwaya, napaisip siya kung nakaligtas ba talaga ang batang ito mula sa pinakaloob na bahagi ng Poison Dragon Valley. Pagkatapos ay inilabas ni Jiang Yan ang kanyang pinakamahalagang bagay, isang pambihirang magic crystal na nakuha niya mula sa miasma toad. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid at tila tuluyang nawala ng laman ang kanilang isipan sa sobrang pagkabigla. Hindi mo ari ni ng may-ari na si Chin kung sino ba talaga ang misteryosong batang nasa harapan nila. Hindi sila pinansin ni Jiang Yan at kalmadong sinabi sa may-ari ng tindahan na kwentahin ang lahat at sabihin ang kabuuang halaga. Idinagdag pa niyang magmadali ito dahil ayaw niyang paghintayin ang dalawang magkapatid na halos naglalaway na sa pagnanasa sa kanyang napakahalagang mga kayamanan. Sa loob ng VIP room ng tindahan, naupo si Jiang Yan kasama si Boss Chin. Matapos suriin ang lahat ng kanyang paninda, sinabi nitong ang mga materyales ay nagkakahalaga ng 78,500, habang ang magic crystal ay may halagang 150,000, kaya ang kabuuang halaga ay 238,500. Iniabot nito kay Jiang Yan ang isang VIP card at ipinaliwanag na naideposito na rito ang buong halaga. Napangiti si Jiang Yan at pinuri ang may-ari sa pagiging tapat at direkta. Ngunit bago niya tuluyang tanggapin ang card, sinabi pa ni Boss Chin na dahil isa na siyang VIP customer, kung makapagdala pa siya ng mas maraming magic crystal sa hinaharap, bibilhin niya ang mga yon ng may dagdag na 10% na presyo. Masaya itong tinanggap ni Jiang Yan at nagpasalamat bago lumabas ng tindahan. Habang naglalakad, naalala niya kung bakit siya rito nakipagtransaksyon. Sa kanyang nakaraang buhay, palaging naging patas at mapagkakatiwalaan si Boss Chin. Gayunpaman, alam niyang ang espesyal na pagtrato nito sa kanya ay dahil nakikita nito ang kanyang napakalaking potensyal sa hinaharap. Paglabas niya ng tindahan, napansin ni Jiang Yan ang dalawang kainahinalang lalaking naninigarilyo ng tabako. Ngumiti lamang siya, sa kanyang kasalukuyang antas, wala silang tunay na banta sa kanya. Habang naglalakad sa underground market, bumalik sa kanyang isip ang kanyang layunin, kung nais niyang makuha ang pambansang antas na mga gantimpala, kailangan niyang maging nangungunang estudyante ng Nanrong City. Samantala, pinagmamasdan siya ng dalawang kainahinalang magkapatid, itinapon nila ang kanilang mga tabako, nagbiro ang isa na yayaman sila ngayon, habang sumang-ayon naman ng isa pa, kailangan daw nilang turuan ng leksyon ang batang mahilig ipagyabang ang kanyang kayamanan. Ganap na batid ni Jiang Yan na sinusundan siya. Kaya casual siyang nagtungo sa isang madilim at liblib na lugar. Habang naglalakad, iniisip niyang bumili ng baluti gamit ang kanyang bagong pera dahil hindi sapat ang magkaroon lamang ng dalawang armas. Gaya ng kanyang inaasahan, sumunod nga ang magkapatid upang gawin siyang target. Napansin na niya noon pa ang matapang na amoy ng dugo sa kanilang katawan nang pumasok siya sa tindahan. Batay sa kainahinalang mga gamit na kanilang ibinebenta, madali niyang nahulaan na marami na silang ninakawan at pinatay noon. Pagpasok niya sa isang abandonadong eskinita, naisip ni Jiang Yan na ang pagpatay sa dalawang ito ay isa ring paraan upang makagawa ng mabuting bagay. Sa pag-aakalang nasukol na nila siya, lumantad ang magkapatid, tumawa ang isa at sinabing kusang loob niyang pinili ang sarili niyang libingan, idinagdag naman ang isa na mabubulok ang kanyang bangkay bago pa man ito matagpuan. Nang marating niya ang dulo ng eskinita ay huminto siya, habang dahan-dahan lamang na lumingon si Jiang Yan at ngumiti. Kinutya pa niya ang dalawa dahil napakabagal nilang kumilos. Lumapit si Liu Dali, isang level 17 butcher, at kinutya si Jiang Yan dahil isa lamang siyang estudyante. Sa tabi niya ay si Shu Yong, isang level 16 poison master,
na buong yabang na nagsabing malapit ng madagdag si Jiang Yan sa listahan ng kanilang mga biktima. Kunwaring natakot si Jiang Yan, sinabi niyang ang kanyang F-rank crafting class ay walang laban sa kanilang dalawa, ngunit halatang pangungutya lamang yun. Nataman ang kanilang mga ego at galit nilang tinanong kung bakit hindi siya natatakot. Ngumisi si Jiang Yan at tahasang inaming pinagluloloko lamang niya sila. Sa matinding galit, sumugod si Liu Dali gamit ang kanyang patalim at ginamit ang slash, na nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na hiwa. Kasabay nito, ginamit ni Shu Yong ang poison coat, na bamalat ng nakamamatay na lason sa kanyang sandata. Kalmadong itinaas ni Jiang Yan ang kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataon mula nang siya ay muling mabuhay na ginamit niya ang kanyang kakayahan laban sa kapwa-tao. Agad niyang inactivate ang modify at binago ang slash upang maging self-slash. Sa halip na tamaan si Jiang Yan, napilitang paulit-ulit na hiwain ni Liu Dali ang sarili niyang katawan. Nagugulat siya sa mga nangyayari, hindi niya maintindihan kung bakit ayaw tumigil ng kanyang kamay. Habang sumisigaw ito sa takot, nanlumo si Shu Yong. Ngunit bago pa siya makakilos, binago rin ni Jiang Yan ang poison coat at ginawa itong consume poison. Sa isang iglap, ang mismong lason ang kumain sa katawan ni Shu Yong. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig habang marahas siyang inuubo at bumagsak sa lupa, hindi maintindihan kung paano niya nalasan ang sarili habang nagsusuka ng dugo. Habang naghihirap ang dalawang kriminal, casual na lumapit si Jiang Yan at tinanong kung tapos na ba sila. Pagkatapos ay naging malamig ang kanyang tinig, ngayon, siya naman ang aatake. Hinugot niya ang kanyang espada at itinapat ito sa dalawa. Ipinaalala niya ang lahat ng pagpatay at pagnanakaw na ginawa nila sa paglipas ng mga taon. Sa wakas ay siningil na sila sa kanilang karma, hindi nagtagal, kapwa sila namatay. Habang sinusuri ang kanilang mga kagamitan, nakita ni Jiang Yan ang mga wanted poster na may larawan ng dalawang kriminal. Sandali niyang naisip na kunin ang pabuya, ngunit nagpasya siyang huwag na lamang dahil tiyak na makakakuha yun ng labis na atensyon, sabay tinapon niya ang poster. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahalongkat, natagpuan niya ang isang level 10 E-rank wolfskin trench coat, perpekto ito para sa kanya dahil kailangan na rin niya ng baluti. Sa unang tingin ay ordinaryo lamang ang itsura nito, ngunit napangiti si Jiang Yan, sa tulong ng kanyang modify skill, sapat na ang baguhin ng isang salita upang gawing napakahalagang kayamanan ang isang tila walang silbing kagamitan. Sa pag-activate ng kanyang kasanayan, binago niya ang wolfskin trench coat at ginawa itong killing skin trench coat. Sa isang iglap, nag-evolve ito at naging isang grade armor, biglang tumaas ang depensa at liksi nito, at maging ang mga lason na mas mababa sa D-rank ay wala ng epekto sa kanya. Isinuot ito ni Jiang Yan at agad niyang napansin na perpekto ang sukat nito. Sa tuwing binabago niya ang kagamitan, palagi itong nagdudulot ng kamanghamanghang resulta. Nabordahan na ngayon ang tela ng mahiwagang kiln patterns, na nagsilbing malaking pag-upgrade para sa kanya sa maagang yugto ng kanyang paglalakbay. Nasiyahan sa bago niyang kagamitan, nagpasya si Jiang Yan na umuwi, dahil nalalapit na ang pagsusulit, oras na naman ang kanyang kapatid na sorpresahin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, siya naman ang gugulat sa buong mundo. Pagdating sa bahay, abalang nag-aaral ang kanyang kapatid na si Yao tungkol sa pinakamalalakas na lahi ng mga mahiwagang halimaw, madali niyang natatandaan ang mga dragon, cheetah, at phoenix, ngunit hirap siyang maalala ang ika-4 na uri. Biglang pumasok si Jiang Yan sa bahay habang may bitbit na napakaraming grocery, tinawag niya si Yao upang tulungan siya, at agad itong lumapit, labis siyang namangha sa dami ng mga gamit na dala ng kanyang kuya. Napansin din niya ang bagong trench coat nito na mistulang napakahusay na baluti, kaya natural lamang na tanungin niya kung saan niya nakuha ang lahat ng iyon. Ngumiti si Jiang Yan at buong pagmamalaking sinabi na pinaghirapan niya ang lahat gamit ang sarili niyang kakayahan, pagkatapos ay lalo pa niya itong ginulat nang sabihin niyang tataasan na niya ang buwan ng allowance nito. Umiling si Yao at iginiit na sapat na sa kanya ang 50 yuan bawat buwan. Ngunit hindi pumayag si Jiang Yan, iniabot niya rito ang isang makapal na bungkus ng pera at itinaas ang buwan ng allowance nito sa 500 yuan. Sinabi pa niyang huwag itong mag-atubiling humingi kung kakailanganin pa nito ng dagdag. Nagulat si Yao at agad na napaisip kung may iligal bang ginawa ang kanyang kuya upang magkaroon ng ganoong karaming pera. Bago pa siya makapag-alala, marahang hinawakan ni Jiang Yan ang kanyang ulo at sinabing tigilan na nito ang sobrang pag-iisip. Pagkatapos ay ibinaling niya ang usapan sa gaganaping exam rally kinabukasan, nakangiti niyang sinabi na sa kasalukuyan niyang antas, daraanan na lamang niya yun nang walang kahirap-hirap. Nangako rin siyang ililibre ang kanyang kapatid ng masarap na pagkain pagkatapos.
Ngunit nahuli ni Yao ang sinabi niya at agad na nagtanong kung anong level na siya ngayon. May kumpiyansang sumagot si Zhang Yan na level 20 lamang siya, dahil sa casual niyang tono, tuluyang natigilan si Yao. Alam na alam ni Zhang Yan kung gaano kahanga-hanga ang antas na yun. Karamihan sa mga ordinaryo na estudyante ay umaabot lamang sa level 10 hanggang 15 bago ang pagsusulit, at tanging ang mga tunay na henyo lamang ang nakakaabot sa level 16 hanggang 20. Samantala, ang mga lumalagpas sa level 20 ay kadalasang may makapangyarihang pamilya na sumusuporta sa kanila, dahil napakalaking yaman at resources ang kailangan upang maabot ang ganoong antas. Tiningnan ni Zhang Yan ang kanyang mga kamay at napagtanto niyang naabot lamang niya ang taas na iyon dahil hindi sinasadyang napatay niya ang clone ng Demon King. Kung wala ang napakalaking gantimpalang yun, napakahirap sanang mag-level up. Nang gabing yun, nakatayo si Zhang Yan sa bubong habang nakatanaw sa lungsod habang inisip niya ang kanyang kinabukasan. Kapag naging top scorer siya ng lungsod, magbubukas para sa kanya ang napakaraming bagong resources at oportunidad. Habang nakatanaw sa buong syudad, unti-unting sumilay ang isang kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha, malapit na ang pagsusulit, at handang-handa na siya.